Hello! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, magki-quick unboxing lang po tayo kasi meron tayong natanggap na 2 boxes of succulents from trusted na seller na si Jocelson Cactulents. So eto na guys, na-open ko na siya, yung dalawang box. Kasi parang 5 days to siya sa travel from Benguet to Cagayan de Oro via LBC. So, medyo kinabahan ako kasi, maulan dito sa Cagayan de Oro. So, binuksan ko na agad para makita ko kung meron bang, parang nagmashi. So, wala namang basa sa ating box. So, parang feeling ko healthy naman to. So, first na open natin ay si Orpet. So, ayan. Ano lang yun? Parang 50 pesos. So, pang-additional ko yon doon sa ating naka-ROS na Orpet kasi medyo naglagas since tag-ulan nga dito sa Cagayan de Oro. And subukan ko guys, medyo matagal na kasi akong hindi nakapag-update. So, bukas subukan kong bigyan kayo ng update sa ating mga ROS na halaman. And then, second, ito ay freebie lang ni seller. So, hindi ko alam yung ID niya. Ayan. Pero parang meron na tayo neto dati sa greenhouse. And ano lang siya, kulay green lang siya talaga kahit na na-stress na. Pero maganda tingnan kasi ganyan yung niya, rosette, compact na compact. And then second ay etong another guys, Ruby Donna. Parang 200 ko tong nakuha sa kanya. Talaga ako, addict talaga ako sa Ruby Donna guys. And lalo na ngayon na nakuha ko na ang kiliti ni Ruby Donna. And since tag-ulan ngayon, inilabas ko yung mga Ruby Donna natin sa garden. Inilagay ko doon sa ROS. And hindi naman sila nagmashi guys. Mas lalo silang tumaba. Ang technique kay Ruby Donna lang is, especially from Benguet, tapos nyo dito sa lowland. Ito sa akin lang to guys Hindi ko talaga siya diniligan ng mga 2 weeks to 3 weeks hanggang sa lumabas yung mga roots niya. And then binutasan ko ng napakalaking butas yung pot. And then after that, nilagay ko na siya sa ROS guys. Basta make sure na stable talaga yung roots niya. And ito naman si Chloe, another Chloe, 50 pesos lang din, kaya kinuha ko na kasi compact, 'di ba? Si Chloe sa lowland is, mabait lang naman siya. Ang kay Chloe lang is, sun lover talaga siya guys, so hindi niyo siya pwedeng ilagay sa lilim kasi madali siyang mag-elongate. Ayan, si Chloe. Mabait pero madaling mag-elongate kapag panay ang ulan tapos nakulangan sa sunlight. So, back to Ruby Donna guys. Madali siyang mafungus kasi kapag hindi pa stable yung roots tapos palagi mo siyang binabasa, kaya maglalagas. Pero nung stable na, tapos inilagay ko sa ROS, hindi naman siya naglagas guys. And monitor lang ninyo yung stem kasi yan yung weakness ni Ruby Donna. Madaling magka-black spots. And then spray kayo ng antifungal like Tango and 7 para insecticide din. Ito guys, si ating Gilva. So, si Gilva and Choco Moonstone parang magkamukha, Pero itong side ni Gilva is variegated. And then, yung isa na parang Choco Moonstone, yun yung non-var na Gilva. Parang Choco Moonstone pero patulis yung rosette or yung dahon niya guys. And medyo nahirapan ako magpa-stable sa kanya dito sa garden, kaya inilagay ko muna sa greenhouse si Gilva. Si Choco Moonstone kasi doon sa ROS, okay naman siya. Madali lang mawala ang kulay ni Choco Moonstone kapag panay ang ulan. So, ang ginagawa ko kapag super maulan na, like straight 3 days na ang ulan, isinisilong ko na siya doon sa greenhouse. And kapag tag-init naman, madali lang din namang bumalik yung kulay ni Choco Moonstone. Katulad siya ni Aaron Pay guys. Super chocolate or brown yung shade na kanyang rosette. And then, eto another Crispate Beauty. Kasi,
'Di ba sabi nila si Crispy Beauty mahirap daw buhayin. Pero kapag kay Mami Jocelyn ako kumuha, meron kasi ako nakuha sa kanyang isa. Ano siya guys, mabait lang siya. Inilagay ko lang doon sa area kung saan nakakatanggap talaga ng morning sun and then shaded na kapag noon time. Kasi feeling ko ayaw niya yung parang direct talaga sa init. Oh, and then nagtry nga ako magpropa sa lower leaves niya, yung first nating nakuha na Crispy Beauty. Successful guys, madali lang siyang nagka-roots and then walang nagmashi sa mga propagation natin. So hopefully, lumaki yun or magka leaves na yung mga propa. Kasi roots pa lang yung nakikita ko. And then ito, another freebie. Sino kaya to? Parang hindi ko kilala to guys. Para siyang, yung texture ng dahon ay parang pearly von kasi medyo manipis pero hindi naman siya pinkish. Ewan ko. Parang, meron kasi akong plant na mix pearly von and dusty rose. So, parang ganyan yung texture ng dahon niya. Mabait lang, madali lang lumaki. Nasa loob ng ating greenhouse. And then ito guys, nag-add ako ng isang mother na Aron Pay. Kasi mabait dito sa lowland ng Aron Pay. And then, maganda ang kulay. Kasi, siya? Choco brown. Parang ganyan. And then, yung isang mother na Aron Pay kasi natin, pinagpupugot-pugot ko guys. Kaya medyo nakalbo. Kaya kumuha tayo ng Aron Pay. Another mother na Aron Pay kay Mami Jocelyn. Ayan. O, 'di ba hindi naglagas kahit na ganyan ka compact. So, ganyan siya. Napakagaling mag-air dry ni Mami Jocelyn and napaka-generous sa freebies. Ayan, guys. So, ang ginagawa ko kapag ganito, mga bagong dating, kinabukasan, itinatanim ko na sila kasi may mga roots na naman. And then, hindi ko sila dinidiligan ng mga 1 week. Inilalagay ko sa bright shaded area ng ating greenhouse. Then, once parang feeling ko stable na yung roots or marami na yung nagsisilabasang mga roots, tsaka ko sila ini-introduce sa water. And, mas guys, kapag ang first na matikman nila is tubig ulan. Kasi ang tubig ulan, merong parang mga antifungal din na effect sa plant. Nagiging sila guys, parang smooth and shiny kapag rainwater yung dinidilig natin sa kanila. And then, para sa mga new sa channel ko, ginagamit nating soil sa garden natin dito is garden soil mixed with fresh na rice hull. And then, ang ating ang tawag dito, fertilizer is Osmocote. Mga 6 months, every 6 months. Kasi ang Osmocote, guys, talaga siya, pang pa-help na maging mataba yung mga dahon. Ma-maintain natin ang taba ng dahon dito sa lowland. Na-compare ko kasi yung mga succulents galing Benguet, di ba ganito sila? Super chubby ng leaves. Kasi maganda yung weather doon and maganda yung climate or soil mix din nila doon. Ito guys, si Beckia. Parang Champino, pero Beckia to siya ang kanyang ID. Ayan. May mga pa-lines-lines yung dahon niya. So, again, na-compare ko kasi kapag hindi tayo gumamit ng Osmocote, hindi natin ma-maintain yung taba ng dahon, guys. Dito sa akin, guys, ewan ko sa iba, baka gumagamit sila ng organic na fertilizer. Like mga chicken manure, ganyan. So, nung nilagyan ko na ng Osmocote, ayun guys, hindi siya nag-slim. Kahit na mainit dito sa lowland, hindi lumiit yung dahon. Ayan, another Beckia. Dalawa kasi itong kinuha natin. Ayan, diba? Super chubby. So, hopefully, ma-maintain ni Osmocote ang pagka-chubby ng leaves. Oo. Nahihirapan kasi akong, guys, maghanap ng mga organic fertilizer dito sa Cagayan de Oro. So, kaya, Osmocote na lang yung, nilalagay. And especially kapag busy, wala akong time maggawa ng mga organic fertilizer like yung nakikita natin sa iba na mga eggshell,
Maganda daw yun sa plants. Yung mga tira-tirang dahon, gulay and fruits, ganyan. So, kapag busy ang life, so osmocote na lang ilagay mo para mabilis and then ma-maintain yung pagkataba. Ayan. Ito si ating Murasaki. Pangdagdag lang to doon sa greenhouse kasi meron tayong Murasaki na naglagas. So, ito yung ipapalit ko. Para compact pa rin siyang tingnan, guys. Ayan. Super mature na ang ang stem niya. Woody na talaga. Si Murasaki, napansin ko dito sa akin, mabait naman siya. Madali lang siyang ipa-stress. Pero, hindi siya advisable mag-ROS kasi mamutla kapag sobrang init yung natatanggap niya. Mawawala yung purplish na kulay. And kapag palaging nababasa, naglalaga siya. Ito guys, ay ang ating avocado cream. Pandagdag lang to. Avocado parang mataba na RZ. Naka-ROS to dito sa akin and super pinkish na. Update ko kayo bukas guys ha sa mga ROS na plants natin. Ayan. So back to Murasaki. Madali siyang magka-fungus. Kaya spray. Maintain kayo ng antifungal na spray sa kanya. And hindi talaga ako nag-ROS sa kanya kasi makakalbo siya. And ayoko siyang makalbo. Pero mabait lang yung Murasaki sa lowland. Si avocado cream din, mabait lang din sa lowland guys. Basta make sure lang talaga na stable siya bago natin siya i-introduce sa ulan or sa water. Ito parang last na to. Ay, meron pa palang isang lagi. Last na to. Ano to siya guys? Madiba. Ayan. Super, dami ng kulubot niya dito sa lalim. Tapos, super curly ng kanyang mga rosette and very compact. So, hopefully, ma-maintain natin dito sa lowland. Meron na tayo kasing madiba. And, mabait. Mabait siya. Naka-ROS din dito sa area natin. Ayan. Diba? Para sa mga mahilig sa mga pa-curl-curl, get na kayo ng madiba. Si madiba, napansin ko kapag naka-greenhouse, mas pinkish ang kulay niya guys, compared sa ROS. Pero, kapag kasi maulan, mas bet ko silang paulan-ulanan para maging mas chubbier yung leaves nila. Kaya inilalabas-labas ko minsan yung ating mga halaman. I-alternate ko lang guys. Sa ROS and sa greenhouse, lang sila, palipat-lipat kapag feel kong merong namayat. So, inilalagay ko sa ROS para tumaba ulit. So, eto na sila guys. So, that's all lang for this batch na purchase natin. Mga healthy kahit 5 days sa box via LBC. Again, from Jocelson Pactulence. So, for this batch, ito yung favorite ko, si Crispate Beauty. So, that's all guys. And don't forget to like, subscribe, and follow to our channel. And give a big like and subscribe to my mama. Pag gusto nyo pang more updates sa aming mga succulent and cactus collection dito sa Lowland, Cagayan de Oro City. Bye-bye guys! God bless everyone! Hopefully, more update on my plans next week siguro pag meron tayong extra time. Bye-bye!